ano po ang pwedeng magawa ng Estado sa usapin po ng current stock natin sa lahat ng ospital? Sabi nga po ninyo, yung mga ginagamit na mga tubo, mga gawa sa plastic. Opo, ha? Ito ho yung napaka-importante. So, kasi ang hirap naman din po dyan kung ang mga, lalo na ang mga pagamutan po ng Estado ay kapusin po sa supply eventually nga kung wala na hong replenishment dito. Ang isang mabuting balita, Manong Ted, sa mundo ng healthcare markets ng mga ospital ay predictable yung ating consumption. Kaya nating tignan kung gaano karami yung taong nagkakasakit. So mabuti na lang at naway tayo hindi magkaroon ng problema sa kalusugan. Hindi ito pandemya yung nangyayari eh. So hindi tayo para bang nagugulat na oy biglang may bagong virus, hindi ganon. Nakikita natin stable yung ating mga kung ilan yun na inaatake sa puso, ilan yung may kailangan ng tubo ng oxygen, etc. Hanggat stable yan, ay hindi tayo matatakot. Ang importante dito ngayon, at i-connect ko na sa usapin natin, yung ating health promotion. Mas lalo tayong dapat nag-iingat na huwag tayong magkasakit. Kasi yun yung pinakatulong natin sa ating sistema para hindi maggamit masyado yung ating mga stock. Ay, oo naman. Common sense po naman yun, ano ho, Tama, doktor, Yusek, na oo. na kahit na may gera o wala, dapat Dapat ho, healthy. bawal magkasakit. Tama. Yan Para sa mga no work, no pay lalo na. Yusek, curious lang ako, ilang linggo o ilang buwan po ba yung mga stock natin ng gamot at supplies? Hindi ko hawak yung exact number, DJ Chano. Pero kung di ako nagkakamali, minimum yan mga 6 months. Kasi yung mga gamot, eto nga parang ayokong bagitin pero sige na nga. 'Di ba nagkakaproblema nga kami ng expiry eh. So parang ibig sabihin, marami kaming mga stocks na nandyan na ngayon, nagtitingin na nga kami dun sa isang meeting namin nung pumutok yung Middle East, sabi namin, oy, dapat nagagamit mas lalo yung ating mga stocks. No? Problema kasi dun yung forecasting eh. So ngayon parang may kakaibang ayoko sanang sabihin blessing siya pero biglang nagkaroon ng konting mabuti na lang medyo nag-off ng konti yung forecast kasi may naka-standby na mga gamot. But it should not happen in the future. Okay, sige po. So sir, sana nga po ang DTI din maging proactive po dito kasi ngayon, sinasabi po ninyo, automatic na yan, yung price freeze na yan, including medicines. Bagamat sa medicines po, hindi lahat po sakop ng price freeze, right? Yes, hindi lahat. So yun yung mga essential drugs yung sakop, yung mga maintenance. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa